Topic today is the authentic mother. Yan. Walakpakan natin ang Panginoon. Okay, so sabihin natin, authentic mother. You know why it is authentic mother? Tapikin mo katabi mo. You know why? Kasi some are just wives, but they are not mother. You can still be a wife that bore a child, bore a baby, but to be a mother, it's a role. Wife is noun, but let me tell you this, being a mother is a verb. I don't know, you may not agree if you are a grammarian, but I can say that to be a mother is not easy. I remember myself when I was still young. It's good my mother's here. No, it's really two birds in one stone. I brought her here. Sabi ko, wala akong ibang gustong, from pastora, sabi ko, wala akong ibang gustong gift. Gusto, dali mo si mother dito. So, pag andito na, doon ko na lang sasabihin yung next gift ko. Andito na siya. And sabi ko, hindi ko naiisip na may Mother's Day pala. So, I'm happy. The two greatest mothers of my life, siyempre kasama si Bianan nandito. Siyempre ang aking asawa at ang aking nanay. Kumisan, pinagtatalunan pa. It is an argument. The question is this, whom you will love more, your wife or your mother? They have both roles to bless you. The Bible said, if you want long life, love your parents. Tama. At meron ding rule, if you want to die early, hate your wife. So both can give you a good life. So this should never be an argument. And the wife should be thankful because once upon a time, there was a mother who bore you na naging husband mo o naging wife mo. So dapat you have to thank both. Say amen. Today, I'll be hitting about this topic about being honest. Then I will proceed with the topic of motherhood. Okay lang ba yun? Sabi mo sa katabi mo, honesty. Honesty is very important. Honesty is to be true. Okay, be honest. Magpakatotoo ka. Marami ako nakilalang nagka-ulcer kasi, sabi ko, kumain ka na? Ay, hindi, busog ako. Pero gutom yun. Ako, pag gutom, sabihin ko, ano meron dyan? Ano kung sasabihin, wala ba tayo dyan? Wala yon. Sabi ko, ano meron dyan? Ay, meron kami dito. Okay na yan. Basta may kanin, solved. Amen. When you say about honesty, let me tell you this, wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. Tama. You cannot change. There is a deliberation that the earth is flat. I will not contest with that because I just need a few square meters for a house for you to live. Actually, when you die, you just need maybe 1 meter. Pag medyo malaki-laki ka, sige, 2 meters na and 2 meters. And 6 feet deep. That's all you need. So you don't need to argue with the fool. A few months from now, I'm 50. Hindi ko naman bagay, pero okay lang. I will pick battles that I'm going to fight because I'm gonna enjoy my life 50 onwards. Say amen.
Kaya ngayon, kung wala ka pang 50, you start planning what will be your life after 50. Because beyond 50, di ba 50, golden ba ang 50? Imagine it's golden. Kailangan po karagi ka naka-gold. Oh, God is good. I never realized that I will reach this age. Napakabuti ng Diyos. You know, to be honest, when I was young, I never knew if I would reach this age. Hindi ko alam. Palagi ako may sakit. Every month may sakit ako. Every month. Then when I started na, kala ko, at talaga ang payat ko, tapos hindi ako nourished. Tapos mayroon akong parang rashes na hindi naaalis. Pinantutokso pa sa akin yun. Imbes na ipagamot ako. I don't know. Hindi ko maintindihan mga tao. Even my brothers, no? Some of them are really bully. Pero sabi ko, nagmana ako palang balat kay nanay. Pero si nanay nabibilip ngayon, bakit nawala yung bakbak mo? Sabi, siyempre, Dubai na. Palaging chlorinated yung tubig, tapos may lotion dito. But you know, when I see my mom, sabi ko, total sa kanya rin ako nagmana. At the age of 84, ganyan siya kalakas. Hindi ka na rin talo kung 84, ganyan ka pa, nag-abroad ka pa. But I asked my mom, her ultimate weapon, all I know, my mom is, di ba yata nag-graduate ng grade 6? But ultimate weapon ni nanay, she is very honest. And ang bait niya. Sobrang bait niya. Biblical. Sabi ko, unang tanong ko kay nanay, Ma, do you love my lolo? Sobrang bait ni nanay kay Lolo Juan. Sobrang bait niya. And my mom is very responsible. Kaya kinaiingitan siya ng ibang kapatid niya. Kasi mabilis siya magtahi ng guwantes. Pag nakatahi siya ng guwantes, makakabili siya ng damit na may bilog-bilog. Siyempre, pag maganda ka, mas marami kang manliligaw. May kapatid siya, mabagal na magsahi, wala pa nanliligaw. Pero ang isang nakita ko, sabi niya, lahat ng sinasabi ni lolo mo, ginagawa niya. Sikreto niya, mapagmahal siya sa magulang. Ngayon, tinitingnan ko siya. Sabi ko, masarap magmahal na magulang. Hanggat may magulang ka pa, mahalin mo. Lalo na yung nanay. Kaya, some kids, sometimes you discipline them. They think it's for you. Kids, listen to me. If you will be molded according to the discipline being taught to you, this is for you. The Bible said, if you love your parents, you will have long life. Say amen. Kaya since then, hindi naman dahil sa dulo ako, talagang medyo makananay ako. Ako yung ginagawa kong unan yung lap ni nanay. Actually, lumaki ako sa sopa. Maganda siya. Doon ako sa lap niya. Kaya naman nung pag sa ulam, lahat sa kanila, pisngi lang aking legs. Nakatabi yun kay Ricky Han. Siyempre, pag sisilosan ako, normal lang yun. But one sure thing for you to become successful is for you to realize that God is watching you with His eyes, how you love your parents. But today is for mother. Sa iba, tawag nila mudra. Yung iba, mada. Kung bahala ka kung anong tawag mo, huwag mo lang tawagin sa first name. Ako, naiinis ako sa culture na yung parents. Sabi niya, hey, Mike, can you get this, blah, 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 blah. I said, who's that? That's my son. He called you on your first name? Normal sa kanila ang tawagin ng parents niya na first name. Wow! Sabi ko, pasalamat na ako. I love my culture.
Imagine your dad, you call on first name. M for the dad is fine. Please, do not change the culture of Filipino. Wherever you go, respect your parents, call them mom and dad, tatay, nanay. Gusto ko tinapay. No? Tatay, nanay. Okay, baguhin, huwag mong babaguhin yun. Kung nag-abroad ka lang, ako, nung minsan, gusto ko magpiling mayaman, tawag ko kay nanay, ma. Nung gusto ko yung mama, sabi ko sa kanya, mami. Bata pa ako, tinawag ko siyang mami kasi never akong nakakakain ng mansanas. Nung magdala si tatay ng mansanas, piling ko, mayaman kami. Tawag ko kay nanay, mami. I remember that when I was young. Kasi yung may mami noon, nabibili ng Game & Watch. Aminin nyo na kung edad nyo, alam nyo naman yun. Proverbs 16:11-3, the Bible said, honest scales and balances belong to the Lord. All the weights in the bag are of His making. Kings detest wrongdoing, but the throne is established through righteousness. King take pleasure in honest lips. They value the one who speaks what is right. Remember, you heard that? Honest scales and balances belong to the Lord, and all the weights in the bag are of His making. Mahalaga ang hanes. Say amen. Say amen. Si Pastor, nagwo-work pa yan? Sa benefits niya sa company, meron siyang 52,000 educational allowance. Meron siyang family ticket, medical insurance ticket, meron pang furniture allowance minsan. Yun ang iniwanan na sweldo ni Pastora. But whenever she received that, sabi ko, i-tithes mo yan. Because the Lord is watching on the small and big things. He's looking at the heart. Sabi ko, ita-tithes ko ba to? Bakit? Kung wala kang allowance, babayaran mo yung 52,000. Anong gusto mo? Bayaran mo 52,000? O ibigay mo yung tithes mo sa doon sa allowance. Nagulat siya. Then it became a system. Why? Because to become generous requires authentic maturity. Pag sa'yo wala na yung pera, mayaman ka na talaga. If your focus is always on money, then di ka pa mayaman. You know, Apostle Wi, he's a billionaire. Wala akong makitang ginto sa kanya. Kaya, glory to God. Hindi mo yun basta ma-invite. No. God has just connected this church to Him. Ang mga mini-mentor nun, mga prime minister, senators, kung natuloy ako agad sa Israel, doon na na-meet ko yung senator sa Italy, mga prime minister, kasi they are getting his advice for them to become very rich. He is a financial advisor. Siya yung tatay niya, sila ang payaman sa, actually, nag-start up nila para yumaman ng Singapore. Hindi yun biro-birong kasama. Amen? And salamat, sabi ko, salamat, pumunta ka. It's just... Kukwentuhan kami, minsan nagjo-joke pa. Pero I know him. But he is, of course, this kind of people are also watching us. And tapigin mo yung katabi mo. Impressive ka kay Lord. Tuwan-tuwa siya sa ating congregation, tuwan-tuwa siya sa system, lahat. So it's not to glorify ourselves, but of course, with this authentic, top caliber people na binold ni Lord, they keep doing missions in the whole world. They are doing missions. Yung mga mission yan, sabi ko nga, kung nakawid na silang mga 100 million, mga wakalulu, tayo, ito pala, parang pumisa ang puso mo, parang gusto pang lumipad na parang ang dami mo nang nagawa. Kasi yung mga nakakasama kasi namin, stadium ang usapan. So when I'm with them, I am,
But still, how they encourage us. Sabi niya, kung nagawa natin dito, kaya natin gawin kahit sa panig ng mundo. Palakpakan mo ang Panginoon. So you have to be honest. I've never been to Batanes, but I want to see that honesty store. Sino nakakita nun? Ang dami nyo na, no? Hindi kayo nagyaya. I pray one day makarating. Gusto kong makita yan. Meron siya, honesty store. Huwag kang magdala na magnanakaw dyan. Uubusin yan. Okay. The first honesty should be applied first for yourself. Sabi sa katabi mo, dapat una kang honest sa sarili mo. Kaya ako naman, kuminsan, the reason why God cannot help you because you're not honest. You're not honest. Don't pretend, ay, sabi mo, ako pa. Bakit? Tingnan mo, diyan sa likod niya, naka BMW. Grabe. Ilang buwan ka pa lang dyan. Big time ka na. Tingnan mo, mag-usapan mo tropa, tingnan mo yung sakyan nyo, BMW. Top of the line. Ang totoo pala, malapit ka na mamatay sa gutom. Buti nakasandal ka dun. Oras na tomba ka. You're not honest. On my first job, the first company I've been hired here, I'm very honest. Daming competitor, ang gagaling ng mga kasama ko. Pero sabi ko doon sa kukuha sa akin. Kasi yung Briton, yung asawa niya, at saka yung technical manager nila. May magaling eh. Gusto na nung Briton, tsaka yung kasama, yung technical manager. Pero yung misis, nung boss ko, yun ang namit ko. Hinay ko lang. So meron akong isa. Dapat dalawa mag-approve sa akin. Dinramaan ko yung technical manager. Bro, I need the job. Is it visa? Masakit tatay ko. Ganun ba? Yes. Kaya ako ma-abroad, para matulungan ko siya. I hope makuha ko yung trabaho. Next week, hinire ako. Bakit? Totoo ako eh. Hindi wag niyo ako eh. Kawalan nila. I need a job. Hindi ko nagmakawa, sabi ko, I can do this, but I need the job. I want this job. As glory to God, yun namang job na yun. Third month pa lang, pinadala na ako sa Europe for training. After 6 months, pinadala naman ako sa Shanghai. Doon ko naman nakuha sila Pastora at saka si Kimberly. Sinundo ko sila from the Philippines. Pagbalik ko dito, kasama ko na sila. Ginamit sila ng Diyos. Ang ganda nga ng istorya. Tapos yung ka-office mate ko, yung misis na nakaupo dito, yung asawa niya, yun naman nagpasok kay Pastora sa MR. And for God to use you, because you are honest, He will equip you financially. Because of that good standing sa trabaho at saka yung influence, people will believe in you. Tama. And the rest is history. Kaya nagkaroon ng formation sa church. So yun sabihin, hindi kailangan ng church, kailangan anointed ka lang. Tapikin mo katabi mo, kailangan natin ng pera sa ministry. Hindi kailangan anointed ka lang. Dapat yung mukha kang ermitanyo, parang anointed ka. Mag-isa mo. Wala akong balak. Walang wifi way na magiging pastor na mukhang basura. Amen? Amen. Lahat ng magiging pastor ng wifi way, pogi na, maganda pa, blessed pa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Honesty. Look. In Luke 18:11-14, this is what the Bible says. The Pharisee stood by himself and prayed. Ay mga Phariseo, God, I thank you that I am not like other people, that robbers, that evildoers, I even like this tax collector. Or even like this tax collector, I fast twice a week and I give a tenth of all I get. Fast.
Nagpa-fasting na. Tither pa. Wow! But the tax collector stood at the distance. Sabi niya, he will not even look up to heaven, beat his breast and said, God, have mercy on me. I'm a sinner. I tell you that this man, rather than other one, arrogant one, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Ano mapupulot natin doon? This man is honest. Hindi niya tinatago kung sino siya. Kung naghihirap, wag kang magpuspos-puspos. Kung di ka puspos, Lord, touch me. Touch my heart, Lord. No? Nakita mo, wala kang product. Aminin mo, Panginoon, hindi ako wala akong output. God, ayokong umarap sa'yo. Huwag muna ako kaya mamatay, God. Alam ko, haharap ako sa'yo. Huwag kang maglakas-lakasan. Pag mahina ka, sabi mo, maging honest, Lord, mahina ako. Pag may sakit ka, huwag kang maglakas-lakasan, Lord, may sakit ako. Maaari sa mga tao, you can show people that you are well fit, but just to encourage them. But before God, you must be true. Say amen. Huwag kang maglakas-lakasan. You must be honest with yourself. Especially temptation. You know, temptation is very dangerous. Temptation usually stop you on a journey where you may make U-turn. Pag may temptation, sagabal yan sa success. Tapikin mo sa katabi mo, huwag kang patutokso. Si Jesus nga, ikaw pa? Tayo pa? Walang exempted sa temptation. And most temptation, the temptation will always match your fleshly desire. Medyo, Lord, medyo may dimples naman. Nagdubay pa ako kung panghudi na mapupunta sa akin, Lord. Lumayo pa ako, sana doon na lang ako sa amin. Temptation will always match your fleshly desire. Talagang yung swak na swak para ikaw ay magkasala. Swak na swak yan. You know what? Sample. The devil knows that Jesus is on a 40 days fasting. Gutom siya. Ano sabi niya? No, you make that stone into bread. Alam niya, siya pagkain yun eh. Tama. Alam ni Satanas na gutom siya, lulukuhin pa si Lord. Siya yung mag-iimbento ng patutukso ka. Kailangan niya. Ay talaga itong si Satanas. Kailanman. Walang ginawang mabuti. Amen. Tama. Wala malang puhunan. Namuhunan ba siya? Satan, Lucifer, the serpent, don't even have an investment. He just talked. He said, did God really say that when you eat that fruit, you will be destroyed? No. Makakamukha mo siya. You will be like him. Wala man lang nilalang. Wala man lang, let there be light. Wala. Bulong lang. Sabihin sa katabi mo, huwag kang patutokso sa bulong. Sabihin mo sa katabi mo, be honest. Look at his eyes. Sabihin mo, be honest. Sabihin mo, confess to me. Sabi naman Bible, confess your sin with each other so that you will be healed. You cannot live by your own. Si Pastora, alam ako niyan. At alam ko rin siya. Kaya, maganda talaga may asawa. Bakit? Sabi ng Bible, 2 or 3, gather in the name. Kung mag-asawa kayo, di 2 na kayo agad. Tapos aawayin mong asawa mo. Ano mong aawayin? Kato mo yan eh. Hello? Una-una, honesty. Honesty sa sarili mo. Okay, maging honest ka. Kung minsan, ikaw na lang tsaka si Lord, di ka pa totoo. Amen?
Nagpakatotoo ka. Kung minsan bankrupt ka, tapos, okay ka. Paano ka matutulungan? Hello? Minsan terminated ka na. Hindi, hallelujah. Wala problema. Terminated. Sabihin mo, baka may trabaho tayo dyan, ha? Masaya lang ako, pero terminate ko lang kahapon. Baka meron dyan, ha? Sabihin nyo lang, pero, I still have a strong God to strengthen me. I can do all things through God. Pero pag may trabaho, sabihin nyo lang sa akin, aminin mo. Ako, umamin ako, nakuha yung trabaho. Glory to God, ano? My very first job here, ang bisa ko, manager agad. Siyempre, pagkapampuri yun, tapos na yun. Pero dahil umamin ako, nakuha yung trabaho. Tapos yung sa Jebel Ali, mayroon dyan tinatawag red card eh. Red card ako. Yung pag may red card ka, kahit isang jeep, jeep pala, hindi, van na lang, wala palang jeep dito. Kahit isang jeep, pwede mo yung ipasok sa loob ng Jebel Ali. Yan, mga taga-Japsa. Papakita ko lang yung red card ko, papasok lahat yun, at lahat yung visit visa. Maghahanap din ng trabaho yun. Tapos pinanseserox ko ng CV. Apply na kayo ha. Tapos labas na kayo mamaya. Ang hirap kaya pumasok dun. Napaka-importante. Simpleng binigay ng Diyos. Dahil honest, maraming makikinabang. Your honesty will become a blessing to many people. Say amen. Number 2, you must be honest to others. Sabi ng iba, bro, totoo lang ako sa'yo ha. Bakit? Last year, hindi ka totoo? Actually, to be honest. To be, it means, yesterday you're not. Dapat maging honest ka always. Maging honest ako sa'yo. Okay, be honest. Yan, sabi nga ni Pastora, ilan yung nawin nyo? 80! Dami namin nawin, ha? Grabe, ang dami. 22 lang pala. Ako, mga pastor, minsan, meron akong kaibigan dito. Sabi niya iba, ang dami naming lupain sa aming lugar. 50 hectares. Sumagot yung isa mahusay na kasama ko sa trabaho. Bro, kasama na bang yabang doon? Baka pag dinedak mo yung yabang, 5 hectares na lang. Hindi mo naman pwedeng exaggerate. Hindi mo naman pamimigay yan. Sabi, maging totoo ka lang. Amen? Sabihin mo, pag nangihina ka, huwag kang maglakas-lakasan. Tama? Kaya kung minsan hindi ka matulungan, kasi sobrang galing mo. Mamaya, babalik naman tayo sa mga mother. It's hard to restore a very dishonest person. Minsan sa deliverance lang, ha? Kaya yung demonyo, hindi umalis sa tao. Out! Tapos delivered siya. Anong ginawa mo? Wala akong ginawa. Ha? Babalik yung demonyo. Nagsinungaling. Dahil uli. 7, mas masama. Gano'n na naman siya. Ba't sumama to? Nung malinis, nag-invite na naman. Maging totoo ka lang. Okay? Be honest to other people. Be honest with your brethren. Bro, totoo lang ha. Hindi ko lang nasabi kay pastor. Pwede po bang mag-pray tayo mamaya? Kailangan ko ng ka-pray. Bakit? Matindi pinagdadaanan ko, bro. Isang guhit na lang, bro. Bibigyan na ako. No? Isang guhit na lang. Maging totoo ka. Kung minsan may sasalba ka. Bro, isa na lang. Kasi nakakatatlo na ako. Isa na lang kausap, lalalas na ako sa church na to. Sabi ng kinausap mo, tara, alis na tayo. Naghahanap din ako ng makakasama. Mali pa yung nakausap. This pulpit, if it is not about truth, layas na tayong pare-pareho dito. Pati ako. Kung maglolokohan tayo dito, tara, ano pa yung church? Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. If truth will not be preached, pag hindi ka tatamaan ng truth, you are on the wrong place. But if you want the truth, and you think that the truth will transform you, stay there, relax, and leave the driving to us. Victory liner. Hindi pa nabasa yun? Taga-south kasi kayo. Okay. Susunod, itong pinakamatindi. Be honest with God.
honesty with God. If you want to be freed from something, you need to put God in it. Maging totoo ka sa Diyos. Sabi sa katabi, magiging totoo na ako. May sakit ka. Namamapit ka sa Kanya. Pag sabi ni Lord, you close your room and we'll talk. You know, there are many so-called Christians, they are this way. They do their devotion, they pray, they roam around. But one thing they don't do, which is very, very important, worship. Ang ganda-ganda ang ganda ng ano ko, may pakulay-kulay pa, may butterfly pa, may bisikleta pa. Ang ganda! But you need to worship. Makinig ka, mag-worship ka. Amen. Pag nag-iisa ka, mag-praise and worship ka sa loob ng sasakyan. Because there are many people who are very, very good with preparing messages. Talagang ang gaganda ng mga illustration. But they don't worship. God desires your worship. You are the God that healeth thee. You are the Lord my healer. I-worship mo siya. Yung kinakanta mo, yun ang mangyayari sa'yo. Then anak, anong gusto mo? Lord, heal me. Kasi hindi mo naman ma-attract si Lord eh. Alam ni Lord ang Bible eh. Kumopya ka nga lang doon sa salita ng Diyos eh. Pero yung worship hindi maibigay sa'yo ni Lord. Ikaw ang magbibigay nung kay Lord. Tayo ang magbibigay nung kay Lord. Tama? Kaya hindi ka mag-worship, anong ginagawa mo? Kristyano ka ba? Hindi yung pwedeng forma-forma. Kapag hindi ka nag-worship, kaya itong mga musician na to, sureball na to, hindi pwedeng hindi mag-worship yung mga yan. But they can be performer but not worshiping. Be honest. Okay? Kaya nga, tinuturuan namin, lahat ng tumatayo dito, when you stand here, you must stand with your overflow. Hindi yung gitarista ka, tapos ikaw pa yung bitin. Tapos, parang di ako napuspos. Kasi, you must stand here, give out of your overflow. Whatever you don't have, you cannot give. Alam mo, paano mag-obing overflow? Yung baso, puno ng tubig. Yung tubig medyo carb na. Yung labi, no? Yung brim man tawag doon, ng baso, puno na ng yung isang patak na lang ng luha mo, mag-overflow na yan. Yun ang kaya mong ibigay. Kailangan puno ka muna. Kaya kung pupunta ka dito, may palso ang puso mo. Anong problema? Repair natin. Every time pumunta ka sa church, nagpaparepair ka. Kaya ka magbibigay sa Diyos. When are you going to give to God? When you give to God, it's out of your overflow. Amen. Before you come to church, nag-worship ka na. Before you come here, nag-devotion ka na. If the same preaching is the same as your devotion, that's it. That's my devotion yesterday. Grabe pa sa One Spirit. Nag-devotion yun. Hindi, attend ako kasi wala akong devotion 1 week. Pagdating mo, siga ka pa dito. Hoy, ako muna sa pila sa matinapay, ha? Matagal na ako dito. Ikaw, bago lang dito, wala kang palaman. Ako, okay, may palaman ako. Oh. Be honest. It's hard to give when you don't, even we are not exempted. Pero mas maganda, ang dami nating kargang mga salita ng Diyos para maging blessing tayo sa mga tao. Ano may mga tao nagre-rebelde? Ang daming kailangan, kaya nito si Satanas pa. Ano may bibigay nito? Tapos may kukumbinsihin ka, alis tayo sa church.
They think when they bring out a soul from the church, they consider it gain. It's not a gain. You are messing up what is in order. Say amen. That's why the display of your action represents what is inside of you. Ano namang, kumain ka ng sibuyas. Amoy apple ka. Pwede yun. Tama. Sabi ni Mami, Pastora Maylin, sipilo ka muna. Halata. Tumira na naman ako ng sibuyas. Paborito ko sibuyas tsaka bawang. Hello? Sabi mo sa katabi mo, can we be honest with God? Oh, hallelujah. Daming tinatamaan. Basta akala ko ba, Mother's Day. Sabi mo sa katabi mo, oo, honest mothers. Palakpakan natin, Panginoon. You know what is authentic means true mother. Truthful mother, honest mother. Okay? So hindi ko pwedeng skip yon. I have to tell you that honesty is critical for your success. You don't want, the only way, the easiest way for you not to become successful, just don't be honest. You will collapse. Yun, nandun ka na, U-turn. Tama si Reb, pero ang dami na ng damage. Mostly who says, Reb is right, the pastor is right, my leader is right, my primary is right, my cell leader is right, after the damage has been done. Usually, it's like that. Kaya matinding problema yan. Kasi kung minsan, kulang ka sa honesty, huwag kang maglakas-lakasan. Amen? Sabi nga ng Bible, huwag mong sabing malakas ka, baka ka mabuwal. Dami, no? Sige na nga, Mother's Day na. Can you all please be honest? Now, we celebrate Mother's Day. Tapigin mo yung, kung sabi mo yung husband mo. Kung mayroon ka, kung wala ka pa, sorry. Sabihin mo, kung may kasama mo yung husband mo, sabihin mo, are you liar? Sabihin mo kaya, be honest. Tanungin mo, are you liar? Be honest. Sabi mo, sinungaling ka ba? Magbato to. You want a celebrated mother? Then love your wife. Love your spouse. As simple as that. Puro ka Mother's Day, di ba naman mahal? Mahal, mahal, mahal. Wow. Do you love your husband? Do you love your wife? Tingnan mo. Sabi mo, do you really love me? Sabi mo, tingnan mo husband mo, do you really love me? Sabi mo, don't be a liar. Be honest. Genesis 2:18. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him. Alam mo, nagkaroon ng couples night, nagkabuntisan eh. Actually, nanganak na yung iba. Maulit na yun, nak. Kailangan na marami mabuntis na. Kasi nakita ko kanina, di ba puno yung mga kids dito? No?
Sabi ni Pastora, every year, minimum 4 ang buntis sa church. Bakit di tayo mag-pray, every year, 40 ang buntis? Amen. It is not good for the man to be alone. You see that? No problem. The woman was created out of man. Kaya nga, man. Pakita? Man. Yung suitable. Ayun, nakita mo yung sakto lang. Amen? Pag para sa'yo, hindi yan loose thread. Walang alog. Say amen. Tama? Di ba kung minsan may pinipilit tayong tornilyo? Kundi sobrang luwang. Naku, pag hindi maluwang, pag maluwang, dangerous. Pag sobrang sikip naman, dangerous din. Alam mo, kapag nagda-drive ka, hindi ka komportable. Matanggal ang gulong ko nito. Meron talaga dyan, dinesign, tinugma para sa'yo. Amen? Yung mga single, sabi mo, Lord, sa banda rito naman. Hindi naman talaga mahirap maghanap ng partner. Ang tanong, nag-pray ka na ba? Hello? Did you pray? And if you prayed already, what's the problem? Sabi nga, don't pray with the wrong motive. Are you praying or insisting? You want to blackmail God. Lord, tatalikuran kita. Nagmagaling ka ba? Remember, manganganak ka pa. Ang hirap manganak, sabi nga, nakaralang isang paa mo nakatunto sa kamatayan. Huwag kang pasaway. Amen. Exodus 20:12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibibigay niya sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Medyo may Tagalog. In English, honor your father and your mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. Of course, one of your parents is mama. So next month na yung mga papa. Nauna naman talaga mama sa papa. LMMOP. Mama mo na. Tama ba? Whew. I love this topic. Mothers, listen to me. This is your day. I preached this 2 years ago. And I don't have problem repeating preaching. You know why? Mothers never change. Ibenta mo lahat, itakwil mo magulang mo, dalawa lang parents mo. Bad or good, they are your parents. Say amen. Sabi ng ating Acts 9, mothers are developers of personalities, molders of vocabularies, and shapers of attitude. Mothers are soft voices saying, I love you. And a mother is a link to God. Sorry for that walang S yun. A child's first impression of God's love. Alam mo, I'm happy yung father trying to be mother.
binutas yung long sleeve, yung padodo, binutas, tapos yung picture ng mama niya nilagay sa iPad, tinapal sa mukha niya, sabi ng bata, tinitignan niyo, ma'am. Bakit? Aminin natin, mga fellow husband, that's the thing we cannot give. We can try to, but that's not our role. Only mothers can do that. Say amen. They are developers of personalities. Kung ano tayo ngayon, ang laking contribution ng mga mother ng pagkamold natin. Kung hater ka ng mother, andito ka, chance mo na to. Kung kami may kasama sa bahay, sabi nga ni Pastora, Dad, one of the things that I really regret, yung, ano ba, may first boys si Joshua, si Kaina, una pa narinig ni Alice. Kasi siya nagbabantay. Kami trabaho ng trabaho, ministry na ministry, tapos pasaway pa, yun ba? May hugot, ano? But when we have time at home, we really pray to our children. But I cannot replace what Pastora Maiden really can do. I cannot do that. To be a mother. Mahirap maging nanay. Mas matiisin. Mga anak ko, 3 sasaryan. 3 sasaryan. Englishin mo rin, sasaryan pa rin, di ba? 3 sasaryan. How can I give that? I cannot give that. But, sabi nga ni Pastora, when I see her shape na medyo meron siyang konti dito, binigyan kita 3 anak. Oh, blown mo na ko sinasabi. Amen. Lalo na, pag inanakan mo yung misis mo, meron siyang sobra dito ngayon. Isipin mo, handle yun. O, tara na, wait natin. And the more manageable. O, tara na. Remember this. It's not about shape. It's not about the developed wrinkles. It's about she is the mother of the house. Palakpakan natin mga mothers. Pagtingin yan, hindi na kailangan sabihan. Pag nakita niya yung plato madumi, hugasan na yan. Hugasan na. They may not always say, I love you. But their action is more than their words. Ganyan po mga mother. And supposed to be, only man should work. Dapat ang babae, sa loob ng bahay, binibigyan ng pera. Gano'n naman naging role ni nanay. Nakita ko na naman siya si tatay. Talagang kung bigyan ng pera, 1970 si tatay, bibigyan niyang 8,000 si nanay. Di ba? Tuwan-tuwa si nanay. After niyang binigay, kukunin niya rin. Negosyo natin. Pero binigay. Kaya nga ako, I make fun with people who have so-called theology that they said women are not allowed to preach. I really make fun of them. You know why? For me, everyone who have a mouth can preach. Sabi mo sa katabi mo, kahit babae ka, mag-preach ka. When no one else to preach, to rebuke a prophet, God used the mouth of a donkey to rebuke a prophet. Say amen. Walang mag-preach kay Peter. Ginamit manok nag-preach. Sabi mo, totoo, Lord.
basta may bibig, mag-preach. Ladies, wives, preach. In this church, you are allowed to preach. Say amen. You know why? Sabi ng Bible, the workers are few, but the harvest is full. Tama. Kaya sabi ko doon sa mga magagaling, sabi na, I don't wrong them because that's their principle. But if you see a community all die, mga kaibigan ko, si Jack patay na. Kasama ko sa nagbabasketball yun. Si Siga, patay na rin. Yung mga kilala ko sa amin, wala naman nag-evangelize doon eh. Mga balake, tamad, mga babae, sipag mag-serve group. Patitigilan mo pa yung mga babae, ang dami na nga hindi naliligtas. Amen? Preach. Amen. Don't listen to that one na may sinasabi ka na, mga babae, hindi pwede mag-preach. Mag-preach ka nga. You know why? I am a product of a woman preacher. Kundi wala kayong Pastor Ricky ngayon. Inalagaan kami ng babaeng pastora. Yun ang time ng pastora na yon na nag-invite sa amin, nag-encourage sa amin to go on an encounter. And my life has never been the change. Kaya pag sinasabi yan, pinagtatawanan ko sila. Sabihin nyo ng lahat ng gusto nyo, i-encourage ko para yung mga babae mag-preach. Tanungin mo sa katabi mo, di ba mga babae mas madaldal? Dadaldal tapos hindi mo. Tama? 25,000 words a day versus 3,000. Hindi ka mag-preach. Mag-research ka. Mothers, thank you. Kumesan, masakit na, pipilitin pa rin yan. Dinalagnat na yan, nagwawalis pa. Iba kasi nga I love you ng mga nanay. Ay mga bata kayo, appreciate yung mga nanay nyo. Kung nasa Pinas sila, dagdagan mo na naman 500 dirhams ngayon. Nay, huwag mo na yung tatay, next month na yung tatay. Dinagdagan ko kasi tinamaan ako sa preaching kahapon. Okay lang yun. Igalang mo daw ang iyong ama at ang iyong ina. Paano yung paggalang? Umuwi ka ng maaga, di yung paggalang. Ang paggalang, kinananin mo ang iyong mga magulang. Kung wala sila, wala ka. Amen? So, yun, dinidevelop ang mga personality mo ng mga magulang. Di ba? Smile, smile, smile. Tama? Taglagay mo yung smiling face ka. Alam na alam mo yung magulang, hindi nilaro yung bata. Kasi mangutan. Nasa ministry, pero alam ko agad, naku, malaking pagpapalaki nito. Konsumisyon. Ang itsura. Pag hindi smiling face, delikadong kasama yan. Di ba? Honor your father and your mother. Ephesians 6:2-3. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Paano mang hindi mamahalin ang magulang? You know, I don't want to brag. But you know, we are sending money 20 straight years with our parents. 20 straight years. Di ko naman kailangan ipagmayagpag yun sa mga kapatid ko. And when masakit ang mga magulang namin, tabing una, ano nangyari? Immediately, we want to be in the picture when it comes to mother. Immediately. Kasi magulang yan eh. Agad kong tinatanong, lalo na pag widowed na yung magulang mo, yung nanay mo. Usually, ewan ko, ba't nauna namamatay yung tatay palagi? Bakit kaya? Pero si Pastora, gusto niya siyang unang mamatay. Kaya lang, the next day, kailangan patay ka na rin. Kasi hindi ko kaya ng puso ko na mawala ka. Kaya ako dapat ang una. Pero the next day, para makinabang sa'yo, dapat the next day, patay ka na rin. Sabi ko, gagabi ka naman. Sabi ko, baka nasa langit ka na, nagsiselos ka pa. Do you believe this?
Mahalin mo ang iyong magulang para humaba ang iyong buhay. Hindi ko na kailangan i-complicate ang topic na to. Okay? Next slide. A godly mother translate the scripture into her everyday life. Minsan pasyal ka sa bahay. Pero wag sabay-sabay, no? Ang dami nyo. You will see mentoring from time to time, to time to time to time. Joshua! Sikala! Kimberly! Every day. Sabi ni Joshua, I always hear like this. Sabi ni Joshua, yeah, more. Better to hear. Si nanay ko, para ako nagmamakahawa, magsalita ka. Sermonin mo ako. Sabi ng nanay, huwag mo na titignan yan. Ganun lang si nanay. Hindi yung parang si nanay, yung pagsasampaling ka. Hindi ko naalala na sobrang bait. Ay sabi ni tatay nung buhay pa siya, when my dad's still living, sabi niya sa mga manugang niya, kayong mga manugang, babae, puro kami lalaki. Pag inaway nyo ang biyanan niyong babae, kayo may depresya. Totoo naman. Ang hirap away na hindi umiimik. Mabait, away mo pa yan. Nagulat nga ako pastora. Sobrang lakas kay nanay. Di dalaga pa yan, pupunta sa amin. Girlfriend ko siya. Tapos ginaganon-ganon. Kasi pastora kasi natural curly kasi yan. Tapos ginaganon-ganon ni nanay yung buhok niya. Sabi ko, wala nang chance yung ibang chicks ha. Sabi niya, ikaw Ricky, huwag mo awahin to. Anak mo ba yan? Tapos nung andito na, sabi niya, pag-pray mo naman, kami pinagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, bless mo si Romy, si Rogelio, si Ricardo, si Rolly, si Robert, si Ricky, si Mylene, si Rotate. Sabi ko ba, anak mo ba si Mylene? Ang sarap malaman, almost every day I call my mom. Almost every day. Long distance, tinatawagan mo siya. Ang inaantay ko, God bless. Inaantay ko yun doon sa bibig niya. Dahil iba ang God bless you ng parent. Ngayon, kung gusto mo marinig yun, magparandam ka naman. Wala ka naman binibigay, gusto mo God bless you. Magparandam ka. Amen. Kung galit ka sa nanay mo, magbagong isip ka na. If you hate your mom, change your mind now. Change your mind now. This is an opportunity for you. Great job, Ma! Happy Mother's Day! At least binati mo. Ano na kayo nito? Ma-attend kasi ako dun. Pinagpe-pray kita, sabi ni nanay. Alam mo, you may hate your mom, but your mom cannot hate you. Sinabi niya lang yan, pero ang totoo nun, hindi kanya pwedeng itapon. Usually, ang mga anak ang gumagawa niyan until they realize their wrongdoings. So we must be able to encourage the mothers. Amen? So there are 7 encouragement for mothers. Mothers, listen to me. Mama, you are a child of God and your inheritance comes from Him. The Bible said in John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even those who believe in His name. Kaya napakasarap ng isang magulang na maraming scripture or word of God kasi pag nagsalita yan, the power of the Word of God coming out from their mouth. Si nanay, hindi yan nagme-memorize ng verse, chapter. May pantakanta-kanta pa yan. Na minsan may pinakanta akong lumang-lumang kanta, alam pa rin niya. Amen. Mother, listen to me. You have a special God-ordained purpose.
Wi-Fi with mama, Wi-Fi with mother, you have a very special God-ordained purpose. Eyes has not seen, nor ear has heard, nor have entered into the heart of man the things which God hath prepared for those who love Him. May purpose ka. Meron ka lang pinagdadaan ng mahirap, pero mas mahirap ang mga anak. Kung ang mga anak na lampasan mo, ay pera lang yan. Kayang-kaya yan ni Lord. Kung nanay ang katabi mo, sabihin mo, mahal ka ng Diyos. Sabi siya, kaya mo yan. Kung konsumisyon ka ng mga asawa, sabi mo, salamat sa iyong pagtitiis. Susunod, Mama, you are not alone. You are never alone. Sabi ng Matthew 20:20, I am with you always, even to the end of the age. Hindi ka nag-iisa. Kahit basang-basa na yung pillow sa yung iyak, pinakikinggan ka ng Diyos. Sabi ni Lord, you are designed to withstand even the strongest wave of your life. Iba mga nanay, disenyo nila yan. Mga nanay, you are never forgotten. Hindi ka nakakalimutan. Kung may mga bata, kung may isang pasaway, kunyari lang yan. Gusto lang magliwaliw nun. Pero ang totoo niyan, hindi ka kinakalimutan. God has not cast away His people whom He foreknew. Kilala ka ng Diyos. You know, yung iba kasi, na-maintain yung shape. Anong bansa yun? 60 years old, siya pa yung naging Miss Universe representative ng bansa nila. 60 years old. Kinuha na lang sa pagandaan ng mata. Pero siya, sabi ko, matindi to. 60 years old for the first time. Makikita mo rarampa. Okay? Pero ang totoo nun, siguro naghanap din ng attention. Ay, ikaw malola ka na, sasama ka pa sa Miss Universe. Pero okay lang yun. Kung sakali mang, if ever, no one is no longer seeing you, don't forget that the Lord sees you. Nakikita ka ng Diyos. Kung akala mo wala nang pumapansin, meron. Lalo na yung marites sa inyo. Napapansin na. Okay? Nanay, hindi kayo kinakalimutan. Tandaan niyo yan. Susunod, Mama, you are loved. May nagmamahal sa iyo. John 15:9, as the Father loved me, I also love you. Sabi ng kanta, I have loved you with an everlasting love. I have found you with a loving kindness. Kung wala nagmamahal sa iyo, sinaktan kang paulit-ulit ng mister mo. Alam mo bakit? Kasi hindi ka niya anak. Asawa ka. Alam mo, may nagmamahal sa iyo. Unang Diyos, pangalawa, andito kami. Amen? Kung medyo pumapatak ng luha ng katabi mo, sabi mo, kaya mo yan, bes. Larga mo na yan. Kamo, pwede naman bumaha dito. Total carpeted naman. Yung patak ng luha mo, hihigupin ng carpet. Susunod, Mama, you are a winner. Tapikin mo naman kung mama ang katabi mo. Pag mukha lang siyang mama, huwag mong tatapikin. Sasabunutan ka siya. Sabi mo, Mama, you are a winner.
Romans 8:37, in all things we are more than conquerors. Through Him who loves us. More than conqueror ka. Amen. Sabi ko nga, antindi ng kaya niyong gawin, hindi namin kayang gawin. Kami mga lalaki, mga mister, sisilip-silip lang kami doon sa salamin. Ano nangyari? Ano na nangyari? Gusto mo lang malaman yan kung kamukha mo. Ano nangyari? Silip-silip ka doon. Pagkaso nag-signal yung misis mo, gumanon. Ako, marirelib na yung damdamin. Ay, salamat. Isa pa. Hello? It's not easy to birth. Nakita ko yan. The first time ko sumakay ng ambulansya dahil sa kay Kaina, dalawang binabantayan ko, si Pastora at si Kaina. Nakita ko yan. So I know what I'm saying. Mama, you are a winner. Okay? Magtatagumpay ka. I-enjoy mo ang natitira mong panahon. Huwag mong ubusin sa chismis. I-enjoy mo. Mag-enjoy life. Ay, siyempre, yung hindi ka naman magkakasal, baka magkukuwaho ka naman. Sumasayaw kang gano'n kasi natuto ka pala sa mahjong. Huwag mong ubusin ang oras mo sa walang kwenta. Amen? Spend your time wisely. You are a winner. Susunod. Okay? Ngayon naman, there are 7 ways to love your mother. Sinong gusto mo nito? Okay? So, 7 para mahalin natin ating mga nanay. Tsaka tatay, na lang yan. Kung mag-rapture na, edi wala nang sa tatay. Number 1, what the 7 ways to love your mother? Number 1, love mom verbally. Tawag ako ng tawag. Ma! Lahat ng balita doon sa amin, walang FB si nanay, pero lahat, alam balita. Ma! Ano balita dyan? Di ba kinuwento ko na kahapon sa'yo? Wala na ako may babalita. Ganun ba? Ay, si ano nga pala? Ay, ano yun? Ay, marites din ako eh. Ang totoo nun, I establish a verbal communication with her. Hindi ko na nga kasama physically, hindi ko patatawagan. Amen? Kailan ko kakausapin pag wala na sila? Love your mom verbally. Be vocal. Maging vocal ka sa magulang mo. Asawa mo, mami din yan. Sabi mo, when was the last time you said, I love you to your spouse? Sa misis mo. Sige, tingnan mo, sampalin mo. Mga misis, sampalin ang mga mister na hindi nag-love you ngayon para makita ko kung sinong. Yung mahina lang. Kailan mo rin I love you ang asawa mo? You have already great challenges in finances, raising children, the bills, and everything. Then, wala pang I love you. What kind of life is that? No, I love you? Mister, come on. Be filled with I love you, amen? Children, aside from saying, Mom, I love you, show them. Sampulan nyo ngayon. Mom, just sit down and relax. Let me do the house chores today. Huwag kang maglalaba ngayon, ay. Bukas na lang. Pwede ba natin gawin yon? Kasi kaya, spiritual mother nyo. Mahalin nyo rin yan. Amen? Tuwan-tuwa yung mga nanay, Pastor, more. Pangalawa, 7 ways to love your mother. Love mom physically. Yan. Hindi pwedeng madaldal ka lang. Ay, pagkita mo. May video nga kami ni Pastora. Sinusubukan ko si nanay. Si nanay, hindi sanay. Siyempre, may camera, kailangan. Alam mo yun, medyo artista ka rin konti. Sinusubukan, pero nakatingin ako. No, you have to love mom physically. Pag magbakasyon ka, huwag mong puntahan yung mga friend mo. Spend time with your parents. Amen?
Kuminsan, ay, nagbakasyon ako, pupunta ko yung mga high school friends ko. I don't wrong that. But make sure you have enough time for your mama. Amen? Love them physically. Bilan nyo yung matagal, na-realize mo, matagal mo na palang hindi binibilan ng sapatos. Tumanda siya, medyo lumiit na pala yung paa niya. Bibilan mo pa, size 12. No? Size 6 na lang pala siya. Love your mom physically. Amen? Kids, can you prepare tonight? Can you prepare? Huwag kang bibili, huwag kang kokopya. Yung heartfelt message. Lagay mo sa kartolina, ikat mo, sunugin mo yung gilid, kulayan mo. Mom, I really love you. You don't need to be expensive. Mom knows if what you are giving is full of respect and out of love. From your heart. Be unique. Be authentic. Bigyan niyo mama niyo. Tama. Susunod. Love mom patiently. Alam mo, dati binubuhat ka ni nanay. Before, your mom carry you, right? I'm sure my mom carried me. Siyempre, sa aming magkapatid, ako yung pinaka-cute. Kaya dati matangos ang ilong ko. My nose is like you. Because I'm very cute. Ay, ang cute naman. Kaya medyo nagganon-ganon yung ilong ko. Cute ako eh. Love man patiently. Now, they are becoming a bit weaker and weaker. Now you are the faster one to walk. Slow down. Matra. Mabibilis kami. Alam mo kami ni Pastora, 30 minutes importante sa amin. The moment she arrived, immediately I bought a wheelchair. So, excited kami ngayon. Nandun si nanay. Pagpasok namin, nagugulat mga tao. Kala lumpo. Minsan tatayo si nanay, maglalakad. Hindi naman, dapat yung pinasok yan. Ayaw namin siya mapagod. Para marami kami mapuntahan. Pag nagdrama si nanay, masakit ang paa ko. 1,000 pesos yun. Tagtapal nun, tanggal. Lumakas naman ang paa ko. Medyo pwede na naman ako. Be patient with parents. Kung minsan parang, ang mga magulang pag tumatanda na, medyo nag-iiba na yung ano niyan. Parang minsan nakakainis na. Kung mo ikaw, bata pa. Because you are still young and they are a bit old. Sometimes they decide na magiging makulit na yan. Ano sa English yung makulit? Repetitive. So, you must understand them. Huwag ka mainis. Tama? Maging patient ka sa kanila. Susunod, love mom attentively. Ako, hindi ko naman tinataas ang bangko ni Pastor Amaydin. Turing niya talaga sa nanay ko. Nanay niya rin. Talaga mas inaalagaan niya. Kung bisa nga, aalis eh. Ma, tara! Sabi niya, sasama ba si Maydin? Ba, hindi pala sasama si Pastor Maydin, hindi sasama sa akin nanay ko. Sasama si Maydin. Ba't kailangan ba sumama? Pasama mo na ako? Hindi. Kasi comfortable siya. Your mom sometimes don't spend time with you. Kasi nakakainis ka siguro kasama. Hello? Intindi niyo yung kulit ng mga magulang. Okay lang yun. Isa lang naman. Bigay mo ng todo. Nagtatayuhan yung mga nanay. Bigyan ng mga tissue ang mga nanay. Nabalik yung mga yan. Love mom attentively. Be attentive to their needs. Okay? Tignan nyo, baka hindi na nagsasalita, baka yung bubong nila umuulan na. Nasa loob na, nakapayong pa rin. Na mabakayan din ang kakabili ng vitamins. You know what? I give glory to God. Glory to God. My mom, ang maintenance niya, 15 pesos para daw sa puso. Hinahati pa niya yun. Kasi ayaw niya talaga uminom na. At 84, 15 pesos ang maintenance niya. 15 pesos. Ayaw pa niyang inumin. Tiniyak ang sugar, normal. Kidney, liver, lahat normal. Salamat sa Diyos.
Kasi kami lahat ng magkakapatid, sige, kami lahat ng magkakapatid, pinapanalangin namin yan sa Kanya. Kasi at saka yun ang pangarap niya, ayokong alagain pag ako'y tumanda. Sa alam ko, bakit? Nagmahal siya magulang dati. Sabi ko, Lord, gusto namin maging katulad ni nanay. May opportunity kang i-prove mo na mahal mong yung magulang. Ngayon yun, hindi yung pagpatay. Ma, kung andito ka lang. Meron ako na batang ganon. Every, Mommy, if you only hear. Pag nag-birthday, I remember the time we are together eating halo-halo. Nung andito, kusibisyon ng bata. Nung nakalibig, doon kong i-express. Ngayon mo i-express habang buhay sila. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, babe, tinatama ka ba? Bebe, tinatama ka. Malapit na. Okay? Susunod, love mom gratefully. Be thankful you still have a mom. Magpasalamat ka. Hindi yung, ay salamat, patay na si tatay, no? Si nanay, at least nandito pa. Huwag ka naman magpasalamat, patay na si tatay. Be thankful you still have a mom. Pag buhay pa siya, enjoy mo siya. Amen? Mapagpasalamat ka na may nanay ka pa. Then, love mom generously. Yan. Amen? I don't have problem you always buy something for your wife. But wives, remember this. You were not yet there before you met your husband now. There is a mom. If sometimes your husband wants to become generous to your mom, let him or let her. Okay? Ilibre yan. Okay lang. Ako nga, nagugulat ako. Mas generous pa sa akin si Pastora. Honesty. Siguro sa sobrang busy ko, pero si Pastora nakikita niya ang daily needs. Si nanay, ganyan na. Si mama, ganyan. Si nanay. Nakikita niya. Salamat. Kung siguro pinili ko yung artista, nagkamali ako. Kasi ang nakuha ko, yung pastor ng mga artista. Sabi nga ni Pastora, kung hindi ako naging asawa mo, hindi ka makakabili ng sapatos. Kung yun nagtitinda ng balot, ang pinili mo, gano'n yan. Sabi ko, balat dito, sabi ko. Kaya sabi ko, be careful. Be careful. Don't be suicidal when picking up your future partner. Don't be suicidal. Life is just once. Make sure you can enjoy here. Can you be generous to your mom? Okay lang ba? Iha, ikaw may trabaho ka na. Ikaw naman may allowance. O huwag ka magastos. Kung nagbabubble tea ka araw-araw, dalawa, isa na lang. Bilang mo something si mom. Ikaw may trabaho ka na. Mukha ka lang high school pero may trabaho ka na. Be generous. Amen? Ito, love mom honorably. Sabi ng Bible, honor your father and your mother. Do you honor them? Mga kabataan ngayon? Don't go out. My God! Ba't nagbawala. May instruction. Kasi sometimes, most kids are very violent because they know mom are very considerate. Pero pag andyan yung tatay, no, tapos. Ako nun, pag humingi ako ng piso kay nanay nun, nakaupo ako sa lupa, si mamay, nagbibingo si nanay. Sa letrang N, 35. Ako, nakaupo ako, sinisipa-sipa ko yung nanay ko, dyan ang pesos, dyan pesos. Ay, imagine mo yan? Nakaupo ako, si nanay naman, piso lang, ang tagal.
Ang kunat. Maybe, ayaw niya ako mapahamak. Sipa-sipa ako na ngayon. Now, I realize, salamat sa Word of God. Sabi sa katabi mo, thank God for the Word of God. The Word of God will really open your eyes. You know, kids, and even all of us have mom. Pag may buhay pa sila, express nyo na. Okay? Can we summarize? Tapos na po ako. Number 1, can you read with me? 1, 2, 3. Love her verbally, love her physically, love her patiently, love her attentively, love her gratefully, love her generously, and love her honorably. Palakpakan natin mga nanay. When I preached the same topic, I think 2 years ago, I said the same thing. Ito ang pinaka-highlight ng preaching na to. Can you read with me? 1, 2, 3. You are a woman by birth, a wife by choice, but you are a mother by blessing. Amen. Lastly, the great strength of a mother is her ministry of prayer. Do not underestimate a praying mother. Pag yung anak niyan, binubuli. Pag yung mother nag-pray, humanda na yung mga bully. Iba yun. Sa Kapampangan, may tawag kami sa mga inahing na manok. Pag pinakilam mo yung mga sisiw, papalugpugin ka ng inahing. Di ba? Yung mga inahing, lalabanan lahat. Kahit agila yan, lalabanan. Pagtanggol lang. You know, sabi nga, pag nagkakaedad na daw, nagiging bird watcher ka na. Pinagmamasdan ko yung nanay, darating. Darating niya, tuk, tuk, ganun. Tapos iluluwa. 10 isda na nasa sigmura niya ilalabas. Kakainin ng mga anak niya. Napakaganda ng disenyo ng mga mother, no? Mothers, are you happy? Mothers, are you happy? This is your day. Can I invite all the mothers come? Mga nanay. Nanay lang, nanay. Ano kayo? Music team. Daming nanay, no? Pagka nanay ka na, wag kang mo ikahiya. Alam sa church, single ako. Basta nanay ka. Anong ibig sabihin na nanay? May anak ka. Ayan. Grabe, puro pala nanay ang church. Mga kalalakihan, mag-win naman tayo. Ayan, yung buntis, kasama na. Nanay na rin yan. In-identify ni Lord ang bata nasa sipapupunan. Bata na yan. Ibig sabihin, pag buntis ka na, nanay ka na. Ngayon, kung nararamdaman mo, may pananampalataya ka, hindi ka pa buntis, gusto mo maging nanay, magitayo-tayo ka dito, okay din. Ba't naubos yung nakaupo? Puro pala nanay. Amen. Praise God. Masaya po ba kayo? Next month kami naman, ha? Okay. Kasi nanay ko, this time, dali nyo naman si Apong Guring dito. Nag-CR? Kung nalaman niya yata ang tatawagin ko. Si Pastora Maylin, nandito siya. Sinamahan. Aba, nag-usap. Okay. Alam mo, hindi po kami magnananay-nanayan kasi mahirap ang role na yan. Ako, honestly, mapagmahal ako ng nanay. Kaya, pag nanay, siguro kahit hindi ko kaya, pag pinag-alaman nanay, susugurin yan. Kahit naman sino, sigurong anak, pag nanay ang pinag-alaman, ibang usapan yan. Okay?
Pero tandaan nyo, lahat ng iniluha nyo sa inyong mga pillow, nakita yun ni Lord. Naintindihan namin na you are extending, you are always on overtime. Sa bahay, pagod ka na. Lalo na pag working mother ka. No, may trabaho ka na. May trabaho ka, pinagsisigawan ka na sa trabaho. Ano? Ang kukulit pa ng mga kliyente, pero pagdating sa bahay, ikaw pa yung magluluto, tapos magsa-cell group ka pa na may pasaway. Tandaan niyo to. Nakikita yan lahat ni Lord. Nakikita lahat ng paghihirap mo. Amen. Kung minsan, tinanggap mo na lang, mahirap. Alam, ito yung role natin. Tandaan niyo, hindi kayo nalalampasan ng mata ng Diyos. The Lord can see all your cry when you are alone. The Lord understands your heart. You are God's instrument to bless the husband and blessing for the family. Without your role, I don't think there can never be a happy family. Ako siguro, na-imagine ko, halimbawa yung pag nanay ang namatay, malungkot ang bahay. Iba kasi ang nanay. Okay? Maaaring yung iba dito, nanay na sila. Yung iba naman, anak ka na may nanay. Two-way. You are a blessing, but if you still have your mother, be a blessing to your mother. Can I demand silence? Okay. Since this is your day, just close your eyes and bow down. Say, close your eyes. Don't look at me. Bow down. Sige nga. Tingnan ka namin kung paano ka umiyak sa altar. Okay lang. Umakbang ka lang dito. Nakita na ng Diyos. Your struggles. Sometimes hindi ka bang two-way mother. Three-way mother ka pa. Sige, you can cry. You can cry. Lahat ng laban mo sa buhay, kita yan ni Lord. All your battles, the Lord knows. Sige, sometimes kasi may mga misis hindi makaiyak sa mister. Sasabihin pa ni mister, ang arte mo naman. Dito hindi. You can cry. Sometimes, mothers are the most misunderstood. You know, some mothers are prostitutes. Do you think they like their job? They don't like their job. One time, may in-interview akong prostitute. Sabi niya, I hate this job. Pero wala kami makain eh. They hate their job. Minsan, dahil napuwersa ako ng mga kaibigan ko, birthday, binigyan ako ng chicks.
Nandun na kami sa room. Bayad ka na, di ba? Sabi niya, oo. Don't tell my friend na wala nangyari sa atin. Sabi niya, talaga? Oo. Sabi sa akin ng prostitute, sana lahat ng lalaki kamukha mo. They don't like their job. Siguro wala na talaga makain. Since then, I understood that life is not easy for struggling women, especially mothers. Kuminsan tulog na si mister, ang nanay gising pa. Sige, you can cry. The reason why I called you here is for the Lord to see you. Be real. May nagmamahal sa inyo. Alam namin, yung sinusuot nyo, palamuti na lang yan para hindi kayo magmukhang kawawa. Hindi naman lahat ganon, pero meron. Kung minsan, dinadala na lang sa pariban-riban para hindi mukhang napapabayaan. Pero I know you are struggling within you. Nag-struggle ka sa loob mo. Alam ko, naghihirap ka din. Alam namin lahat. Remember this. We love you. We honor you. Can I have Pastora Maiden here? Come. Yes. And with Nanay, bigyan nyo ng upuan si Nanay. Dali nyo dito. I've been seeing this in my vision, bringing my mom here. Sige, don't look. Don't look. Just close your eyes. Today, I will intercede with you for all your prayers. Sige. Huwag kayong magtitingin. Moment nyo to eh. Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong magtapang-tamangan, huwag kayong maglakas-lakasan. Alam na namin yun. Strength nyo yun. Ang sabihin nyo naman kay Lord ngayon, yun naman kahinaan nyo. Pagtitiis kay Mister, hindi yan madali. I'll give you a few more minutes. Please be honest with God. If you're not, God cannot help you. Sometimes, the future is uncertain. Kunyari, hindi mo lang pansin. Pero most usually, ang mga nagwo-worry, mga nanay, paano na? Yan ang mga tanong sa buhay. If you think the message of the Lord today is right, can you please raise your right hand and close your eyes? Just raise your hand. Father, hear the cry of these mothers. They always appear so strong, but behind every walls are their cries. Behind closed doors are great battles. The
attack of worries and uncertainties of the future is always a question. What the question of what if? Lord, touch the hearts of these mothers and let them experience that they are not alone. Father, if their respective husbands still lives, bless the husband to become a responsible husband for them, so that their remaining lives, their remaining years to live, will be full of happiness. Lord, remove every stress sa katawan nila para walang tutubong anumang sakit, Panginoon. Remove their stress in life. Father, hindi mo po gabundok. Lord, I pray, give them a satisfying life. Yung hindi nagkukulang, Panginoon. Lord, mahirap na pong nanganak. Mahirap na pong nagpalaki ng bata. Lord, kahit sa finances man lang, o pagkakaroon ng matino at maayos na asawa, ipagkaloob mo po sa kanila. Ang mga anak nilang nagbibigay ng stress sa kanila, oh God, Lord, patunuin mo po. Baguhin mo ang ugali ng mga anak nila kung sino man na nagbibigay ng stress sa kanila. Hubugin mo, Diyos, ang kanilang mga anak na maging mapagmahal sa magulang. Lahat ng may rebelding anak, Lord, baguhin mo po ang kanilang mga anak na may takot sa iyo. Really give them honor at makita nila, Panginoon, ang kanilang mga pagpapagal. I-appreciate ang lahat ng kanilang ginagawa para sa sanang masawa at sa kanilang mga anak. Especially, Lord, majority of people here are working mothers na maintindihan ng kanilang mga anak, ng kanilang asawa, na sa opisina o sa trabaho nila, sila rin ay nasisigawan. Lord, maging sa tahanan man lang, bigyan mo sila na masayang at masiglang pamumuhay sa loob ng tahanan. Lord, marami sa mga mothers na naririto ang hindi namin alam ang kanilang mga pinagdadaanan. Raise your hands. God bless you. Mother, I repeat this. With the authority that God has given His servant with His lips, now I speak unto you. With an open heaven, God bless you. Kung ano man ang inihingi mo sa Panginoon, dinadalangin ko na ngayon din, ma-receive mo na sa pangalan ni Jesus. Lord, para mapagpatuloy ang kanilang role bilang ina, kung sino man o God sa kanila ang may karamdaman, pagalingin mo po sila.
Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Sino man sa kanila, Panginoong Diyos, ang nag-struggle financially o may utang, kaya hindi sila nagiging masaya, I speak prosperity in your life. A life of abundance and satisfying living in the name of Jesus. Sige. Raise your hands for the last time. We will just sing one song. And I want you to speak to God. This is your moment. Okay? I want you to talk to God. Just raise your hands. Ano man ang gusto mo, sabihin mo sa Diyos. Sabi ng preaching kanina, di ba? Be honest. Huwag ka maglakas-lakasan. Pag may battle ka, may battle ka. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Talk to God. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Come on, talk to God. Mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala. Come on, mothers, raise your two hands. Wala kang katulad. Come on, sing with me. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Come on, cry out to Him. Cry out to Him. Sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Jesus, Wala nang hear the cry of this mother. sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, Sa habang panahon, wala. For the last time, come on, raise our hands to us higher. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman,
raise your hands, mothers. Jesus loves you. And that's non-negotiable. Remember this. When you are alone, you are not alone. Remember that. Just one cry, the Lord is already there. Just one shout, the Lord is already there. Remember, Jesus, when He is being crucified on the cross, habang siya ay nakapako sa cross, sabi niya, behold, your mother. Napakasarap isipin, nakapako na si Lord, naiisip niya pa ang mga nanay. Ganyan kayo kahalaga sa mata ng Diyos. Can I have for the last time? Just raise your hands. Okay, ito faith declaration to Kung ano mong gusto mong gawin sa iyo ni Lord, just shout. I'm giving you 30 seconds. Just keep shouting. Kung anong gusto mong gawin sa iyo ni Lord, that He will change the landscape of your life from today. Just raise your hands. I'll count into 3. Just shout. Tell Him. And He is listening. 1, 2, 3. Shout. Come on. Come on, come on. Come on. Come on, come on. Say it, say it, say it, say it. You know, sometimes mga mananay gustong i-bless ni Lord, hindi nagsasalita. Come on, say it. Say it, say it, say it, say it. Open your lips, open your lips. Open your lips. Lord, narinig mo ang dalangin ng iyong mga anak. Narinig mo ang kanilang mga iyak. Dito man lang, Panginoon, may siwalat nila, O God, ang kanilang nararamdaman. Sa altar mo, Panginoon, sila'y nagsilapit sa iyo. You are not going to fail them. In the name of Jesus, Lord, they will experience the greatness of being mother. Your servant, O God, they're serving you. They're believing you. They are your children, O God. They are your daughters, O God. Lord, I do believe in the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, I destroy every demonic foundation, every walls that is obstructing their blessing, their desire from you. In the name of Jesus, I eliminate all the works of the enemy. I speak life inside the household. I speak life sa table. I speak life sa bank account. I speak life sa mga children. I speak life sa kanilang health. Everything that they need, in the name of Jesus, I declare them all blessed by default sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lord, we love them. Don't let them down. Especially if there are people here na mga single mother. Oh, Lord, they're very strong. Give them a solution on their dilemma. In the name of Jesus. Mr. Ramaydin, can you speak blessing? Because God blessed me through you. Can you speak blessing with your fellow mother before I close? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Father, we thank you, O God, for you have blessed us, O Lord, with moms, O Lord. I speak life, O God, to each and everyone's heart, O Lord, that, Lord, maging, O God, ang lahat ng mga puso, Panginoon, ng mga ina, O God. Alam ko, Lord, napakalambot, mapagmahal, O Lord. Ngunit, O God, madali ring masaktan. Hayaan mo, Panginoon, ang mga puso ng bawat ina, O God, madaling magmahal, ngunit mahirap masaktan.
Alam ko, Panginoon, mahirap, O Lord God, but with the power coming from you, O God, with the strength coming from you, kaya po nila itong gawin, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, ang Father's love that you have expressed, O God, through your Son, Jesus Christ, by the power of your Spirit, O God, mag-manifest, O Lord, sa buhay ng bawat ina, O God. Lord, they are not perfect, but they are perfect mom for their children. Thank you so much, O God. I pray, O God, for the ultimate, O God, blessings, O God, that you have intended for them, O God, will manifest now, O God, in their lives. Whatever, O God, the desire of their heart, restoration of family, restoration of their children, O God. Lord, sa tuwing, Panginoon, hindi nila maunawaan, O God, ang kanilang mga anak, sa tuwing hindi nila maunawaan ang kanilang mga husband, O Lord, hayaan mo, Panginoon, ang calmness, O God, ng iyong Espiritu, O God, mangusap, O God, sa kanilang mga puso, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, mag-manifest ang love mo, Panginoon, through them, O God, that truly indeed, O Lord, this, O God, a world, O God, needs a godly mom. Thank you so much, O God. I bless every, O God, single mom, O God, sa church na to, Panginoon. Lahat, Panginoon, O God, ng mga nag-aspire, O God, na maging ina rin, O Lord, I bless their womb. Thank you, Lord, for our parents. Thank you, Lord, for our dear pastor. In Jesus' name, amen and amen.